Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In Betweens sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Hi kaagapay! Welcome sa ating panibagong episode here on In Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And another Saturday ng kwentuhan kaagapay at ito po ang inyong best buds Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. Happy listening sa lahat ng naka-tune in sa kani-kanilang radio sa 702 DZAS AM band. Ano man po ang inyong ginagamit sa mga oras na ito, kung kayo ay naka-transistor radio or kaya naman ay PM radio or kaya naman ay nasa sasakyan kayo at nakikinig sa ating station. Ayan, hello po sa inyo, nasan man kayo. Samahan niyo po ako sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at live talks. Hello rin sa mga naka-tune in sa atin via online on our Facebook sa 702 DZAS-FEBC Radio, maging po sa ating YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ipadaan nyo na kaagapay ang inyong mga pabati dyan sa ating comment section dahil nakakatuwa po kapag nababasa natin ang inyong mga messages. At i-mention nyo rin dyan sa ating comment section kung may mga kaagapay po kayo or friends ninyo or family member kaya naman churchmate na nais nyo rin makapanood or makapakinig ng episode natin sa In Betweens. I-mention nyo na dyan sa ating comment section. Siyempre, tayo rin ay napapakinggan sa ating febc.ph streaming, maging sa ating 702 DZAS mobile app. At kung ikaw ay legit talaga kaagapay, no? Kung legit na kaagapay ka, ay i-download nyo na ang ating DZAS mobile app sa Google Play Store or kaya naman po ay sa Apple App Store para po tuloy-tuloy ang inspiration, ang mga balita at saya anytime and anywhere kaagapay dahil pwede nyo po yan i-access 24/7 as long as meron po kayong internet connection or kaya naman po wifi or data. Pwede nyo po mapakinggan ang mga programs na hatid ng inyong 702 DZAS. At ang kinagandahan nito, libre lamang ang app na to kaagapay kaya download na po kayo. Kung first time nyo naman pong makinig at mapadaan sa ating radio station, ang DZAS po ay flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At napapakinggan po tayo sa buong Mega Manila and some parts of Mimaropa at sa Ilocos Region. Kaya naman po kung meron po kayong mga kamag-anak or relatives na nais nyo rin na ibahagi or i-share ang pakikinig sa 702 DZAS ay i-mention nyo na sila or kaya naman i-message sila na meron pong 702 DZAS para naman po makapakinig po sila ng ating mga program. At kung ikaw naman ay first time listener ng In Betweens and you're wondering, bakit nga ba In Betweens ang title ng ating programa? Dahil dito sa In Betweens, pinag-uusapan natin lahat ng gitna ng ating mga pinagdadaanan. We want to talk about yung mga pinagdadaanan natin, yung mga ganap natin. Ang dami kasi nangyayari, 'di ba? Everyday kaagapay. And gusto natin pag-usapan yung the in-betweens of our lives kasi ang daming ganap lately kaagapay at nakaka-overwhelm na yung kaliwat ka ng mga nangyayari sa paligid. And this is the right time, kaagapay, na samahan mo ko at bigyan natin yung sarili natin ng time to pause and pray and to breathe. Kaya naman, samahan mo ko sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at live talks. At itong programang to ay ginawa dahil nais namin maging space to para pag-usapan yung journey, yung mga journey natin at yung proseso. Hindi ba?
Lalo na kapag ikaw ay nasa waiting season, hindi pa dumadating yung pinagpe-pray mo, or hindi pa nag-unfold ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Kasi yun nga, di ba? Most of our life happens in the middle. Kaya masaya ako, Kaagapay, dahil magkakasama na naman tayo today para pag-usapan ng mga nangyayari sa buhay ninyo, or kaya naman sa love life, or faith, or maging career, and all things in between. Pero bago tayo tumungo sa ating pag-uusapan today, ay saglit muna tayong huminga. And here's a song that might just speak to your season or kaya naman situation mo, Kaagapay, right now. Kaya naman, stay with us, Kaagapay, and you're listening to In Betweens with ang best friend mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. Welcome back, Kaagapay, and you're still tuned in to In Betweens over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo pa rin po ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At patuloy nyo po, Kaagapay, i-share ang ating episode ngayong hapon, or share nyo po sa inyong friends or family, or kaya naman po sa inyong loved ones na sa tingin mo need nilang makapakinig ng ating episode today. At today nga, Kaagapay, ngayong araw, may panibago na naman tayong natanggap na sulat. Another letter sender mula sa ating Kaagapay sa In-Betweens. Kaya naman, pakinggan natin ang kwento ni Diana. Hi po ate, my name is Diana. At least, yung pangalan ko para sa entry na to. Nasa adulting stage na po ako at pwedeng-pwede na po akong magtrabaho. Pwede ko po bang sabihin ang hirap maging unemployed? I mean, mahirap naman po kasi talaga eh. Alam niyo po yung nakapag-aral feels pero hirap kumuha ng stable job? Di ko alam kung mahina ba ako sa interview, kulang ba ako sa experience, di po ba ako pasok sa physical requirements, all that stuff. Sobrang gusto ko pong makapag-provide para sa pamilya ko. Especially mag-give back po sa parents ko. Di naman po sa pilitan yun. Talagang gusto ko pong magbigay. Sabi naman po ng mga magulang ko, take your time lang. Pero kasi medyo practical po akong mag-isip. And as much as possible, gusto kong maging masaya at stable ang mga magulang at siblings ko financially. Sobrang ready ko na pong mag-work pero walang tumatanggap kahit na maayos po ang school records ko and I have a decent background. Minsan po, iniisip ko na baka may timing. Kaso po, pakiramdam ko nasasayang yung oras ko kakahintay. Masyado po ba akong nagmamadali? Should I lay low po ba muna? Di ko po kasi talaga alam eh. Everything happens for a reason, ika nga po nila. Pero ngayon, I still struggle to find out my whys. Alam kong hindi po ako basta-basta mabibigyan ng sagot, kaya ang goal ko po ay maging patient sa takbo ng mga pangyayari. Konting prayer request na lang po sana na mahanap ko po ang right place at ang right time para makapagtrabaho at makapagbigay sa mga magulang ko. Konting payo na lang din po sana sa mga katulad ko kung paano maging patient sa tamang oras na i-grant sa kanila ni Lord, regardless kung gaano katagal. Maraming salamat po. More love po sa FEBC family. Thank you so much, Diana, for sending us and trusting us with your story. And thank you for sharing your story dahil may mga kaagapay din tayo na malay mo, pareho ng situation mo at nakaka-experience din ng ganito. At sana to episode na to ay maging paraan to let them feel that they are not alone in this battle. And nakaka-relate tayo sa story ni Diana dahil syempre no, hindi lang ito about having a job pero about giving back to our families. Lalo na pag yung parents mo, hindi ba? And that makes the waiting even harder. Kasi parang hindi lang sarili mo yung nakasalalay. Hindi lang ikaw yung naghihintay, kundi yung mga tao din or loved ones mo rin na umaasa sa'yo. Kasi totoo naman, 'di ba, na mahirap maging unemployed. Lalo na kapag nakikita mo na yung mga kasabayan mo, yung mga kabatch mo, ay meron na agad trabaho or natanggap na agad sila after that first interview. Parang grabe yung pressure na mararamdaman mo for sure once na malaman mo na ganun ang iyong situation. At yun nga no, lalo talaga no, kung may pressure ka na hindi lang tungkol ito kaagapay sa dreams mo, kundi gusto mo rin makapag-give back sa iyong family. Have you ever been in that place?
Yung waiting, yung naghihintay ka and searching and praying pero parang wala pang pintong nagbubukas or parang wala pang opportunity na dumadating. Ang hirap kasi nun, hindi pa. Parang lahat ng interviews, lahat na ng pag-update sa resume mo, ginawa mo na. Lahat na sinabi mo kay Lord through your prayers. And in that waiting, ang dami mong tanong, am I good enough? May mali po ba sa akin, Lord? O baka naman hindi pa rin talaga timing sa ngayon. Pero you know what, kaagapay? Here's something important. Hindi ka defined by your employment status. Hindi ka less of a person dahil wala ka pang trabaho. At hindi ka rin failure kung wala ka pang nare-receive na offer. Kung nasa waiting season ka or nagpapahinga ka, nagpo-pause ka, binibigyan mo yung sarili mo ng time to break, valid yan. Embrace that season. And it doesn't mean that God has forgotten you. Kaagapay, yung waiting season mo ngayon is not a wasted time. Maybe it's a training time. Yes, frustrating yung rejection after interviews kasi self-doubt agad ang papasok dyan na parang mapapaisip ka, mahina ba ako? Kulang po ba ako sa experiences? Pero minsan hindi yan about your weaknesses. It's about God redirecting you to something better. Look at this season na hindi sayang. Look at it as something strengthening you, na something God is using to renew your strength, to build your character, and to prepare you for the right opportunity. Yes, totoo, mahirap maghintay pero hindi sayang ang oras kapag nasa kamay ni Lord. And waiting is not wasting. It's preparing. Pero ito ang tanong, kaagapay. Bakit kaya minsan, kahit alam na natin yon, ang bigat-bigat pa rin maghintay? Kaya sa susunod nating bahagi, ang break segment, tatalakayin naman natin yung mga maling paniniwala tungkol sa waiting season at paano natin ito titignan sa perspective ni Lord. Pero bago yan, pahinga muna tayo saglit at pakinggan natin ang awiting ito na magpapaalala na sa bawat season ng buhay natin, kasama natin si Lord. Kaya wag po kayo maglilipat ng estasyon, magbabalik ang In-Betweens at ito po si Absidy Ferrer, Tabua. Welcome back, kaagapay, and you're still tuned in to In-Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. At ito pa rin ang iyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer, Tabua. At ngayon, nasa break segment na tayo, kaagapay, at dito naman, ibe-break natin yung mga maling paniniwala or old mindset tungkol sa waiting season. Lalo na yung pinagdadaanan ng ating letter sender na si Diana. Unemployed pero naghahanap ng sagot kung bakit parang ang hirap maghintay. Pero alam mo ba, kaagapay, you're not alone. Hindi ka nag-iisa dahil marami tayo na dumadaan sa ganitong mga sitwasyon. Ang daming kabataan at young adults ngayon na nasa same situation. Nag-graduate na siya, may pangarap na siya, ready na magbigay sa pamilya pero walang stable na job. At ang mas mabigat pa doon, hindi lang yung kakulangan ng trabaho, kundi yung pressure ng society, ng family, at minsan yung sariling doubts natin. Hindi ba? Kaya, ang una nating kailangan gawin today ay to break this old mindset. At ito nga madalas nating naririnig, ang ating old mindset number 1, that waiting is wasting. Kasi sa mundo, sinasabi nila na kapag hindi ka productive, kapag wala kang nakukuhang tangible results, sayang ang oras mo. Pero sa perspective ni Lord, waiting is not wasting. Dahil waiting is training. Tignan mo yung buhay ni David. Bago siya maging hari, shepherd boy muna siya. Imagine, anointed na siya. Alam niyang may calling siya, pero taon ang binilang bago siya umupo sa trono. Kung sa atin yun, baka iniisip na natin, sayang, dapat hari na ako eh. Or kaya reyna na ako. Pero kay Lord, yung years of waiting niya, yun ang nag-train sa kanya para maging humble. Para matuto sa maliliit na bagay bago siya humawak ng malalaki.
So kung pakiramdam mo nasasayang ang panahon mo, kaagapay, balik na rin natin. Lord, ano ba yung tinuturo mo sa akin habang naghihintay ako sa season kong ito? Maybe it's about building your character, kaagapay. Or maybe it's developing your faith. Maybe it's deepening your prayer life. Tandaan natin, hindi sayang ang oras kung ginagamit ito ni Lord para ihanda ka. Ito pa, isang old mindset na kailangan na nating i-break. That our worth is equals to our work. Isa to sa mga bagay na parang nakaka-discourage kung mapapakinggan, na ang halaga mo ay nakabase sa trabaho mo. Kapag unemployed ka, parang wala kang silbi. Or kapag may trabaho ka na, doon ka lang magiging valuable. Pero alam mo, kaagapay, hindi yan totoo. Your worth is not in your payslip. Your worth is not in your title. And your worth is not in your productivity. Dahil our worth is in Christ. Bago ka pa magtrabaho, or bago ka pa makapagtapos, or bago ka pa ipinanganak, kaagapay, may halaga ka na sa mata ng ating Panginoon. Sabi sa Psalms 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Kung anak ka ng Diyos, hindi mo kailangan patunayan ang value mo sa pamamagitan ng trabaho. Valuable ka kasi minahal ka niya at tinubos ka niya. So let's break this old mindset, kaagapay. Hindi mo kailangan magmadali para lang ipakita na valuable ka. Hindi sayang ang oras mo. Kasi kahit ngayon pa lang, you are already loved, already chosen, and already enough in Christ. Ito pangatlo sa mga old mindsets na kailangan na natin din iwakse or i-break. That God is silent when nothing happens. Kasi 'di ba, kaagapay, alam mo minsan na parang ang pakiramdam natin kapag wala pa ring nangyayari, tahimik si Lord. Parang hindi niya sinasagot yung prayer natin. Pero tignan natin yung ibang stories sa Bible. Si Joseph, 13 years bago natupad yung dream niya. Si Abraham, 25 years bago dumating si Isaac. And si Hannah, ilang taon siyang umiiyak bago siya binigyan ng anak. Was God silent? Maybe to their ears, yes. Pero behind the scenes, God was working. Inaayos niya yung tamang timing at inaayos niya yung mga tao. Inaayos niya yung environment para perfect yung arrival ng promise. Kasi once na dumating yung blessing at hindi pa tayo handa, maaaring ma-mishandle natin yun at hindi natin siya magamit sa tama. Ganyan din tayo. Hindi ibig sabihin na walang nag-hire sa'yo ngayon, kaagapay, ay walang ginagawa ang Lord. Baka may nilalatag siya na mas bagay para sa skills mo, sa personality mo, at sa future plan niya para sa buhay mo. So let's break this mindset that God is not absent in the waiting. Sometimes, His silence is part of His preparation. Kaya kaagapay, huwag nating hayaan or huwag tayo ma-discourage when we are in our waiting season. Instead, hayaan natin ito ang bumuo sa atin. Break the old mindsets and embrace the truth, yung katotohanan na may magandang ginagawa si Lord sa likod ng ating paghihintay. Pagbalik natin sa ating next segment, tatalakayin naman natin mga practical na hakbang para mas maging fruitful at faithful tayo sa panahon ng ating paghihintay. Kaya naman po, wag po kayong bibitaw at maglilipat ng station. Magbabalik ang inyong program na In-Betweens with your ABC, ang inyong best bud sa Candid Conversations, Absi Di Ferrer, Tabua. Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash.
Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhin isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Agapay ng sambayanan. Umaga, tanghali, hanggang gabi. 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Hey friends, we're glad you came. In-Betweens, the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In-Betweens sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kayo ay nakikinig pa rin dito sa In-Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama niyo pa rin po ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At nasa last segment na tayo, kaagapay. Sa totoo lang, mahirap talaga yung pinag-uusapan natin. Mahirap ang waiting season, lalo na kung unemployed ka. Yung tipong araw-araw, nag-check ka ng emails or naghihintay ka ng tawag, tapos wala. Nakaka-drain talaga yun emotionally at mentally. To the point na parang nawawala na yung sense of purpose mo, hindi ba? Pero ito yung challenge para sa ating lahat today. Huwag mong hayaan na masayang yung waiting season mo. Instead, gawin mo itong productive. Gawin mo tong meaningful. Kasi 'di ba, gaya ng sabi natin kanina, waiting is not wasting. Waiting can actually mean working on yourself. And minsan, yun yung kailangan natin para mas maging ready tayo sa next chapter ng buhay natin. Kaya naman, let's break this down into practical tip na pwede natin gawin sa araw-araw para mas madali naman gawin. Ito ang ilang tips mula sa ResiI na website na pwede natin gawin upang maging productive ang ating waiting season. So number 1, ang sabi dito, take a real and guilt-free break. Minsan, hindi natin nare-realize na sobrang drained na pala tayo kaagapay, especially kung galing ka sa toxic na work o kaya naman matagal ka talagang nanatili sa bahay ninyo. Or paulit-ulit na rejection yung na-experience mo or sa mga tinry mo or naging attempt mo for applications. Kaya ang challenge number 1 sa atin is magpahinga muna. Pahinga muna kaagapay. Pwede ka matulog ng mas mahaba. O kaya naman mag-binge watch ka ng K-drama or kahit yung simpleng pagkakape with yourself. Diba? Ano bang favorite coffee mo? Ako, favorite ko mocha. Yan yung go-to na kape ko kahit saan ako mapuntang coffee shops. Yan talaga yung hanapin ko, mocha. Pero yung kahit sa mga ganong simpleng bagay kaagapay, hindi siya sign of weakness. And it's actually part of our healing. Pero dito papasok yung balance. Siyempre,
huwag rin natin gawin forever yung break, ha? Huwag tayo mananatiling wala na talaga tayong ginagawa or nag-staycation na tayo, no, sa ating break. Kasi kapag ganun or nasanay tayong idle, mas mahirap bumalik or mas mahirap mag-bounce back. Kaya set a boundary, 'di ba? Pahinga ngayon, pero may next step bukas. So yon, ang ating number 1. Ang ating pangalawa naman ay reflect and know your whys. Ito yung malaking game changer, kaagapay. Yung tanungin mo yung sarili mo kung ano ba talaga ang gusto kong gawin. Or same industry ba? Or mag-iiba ako ng career path? Or may iba akong passion na i-pursue? Ano ba yung mga non-negotiables ko sa magiging trabaho ko? Kasi madalas apply tayo ng apply kahit hindi aligned sa passion or skills natin. Kaya habang naghihintay ka, gawin mong journaling exercise ito, kaagapay. Sulat mo kung ano yung gusto mong ma-achieve, ano yung gusto mong maabot, no? Not just financially, pero pati growth, diba? Kailangan may personal growth. Kumbaga, huwag lang basta trabaho. Hanapin mo yung purpose behind the job. Kung bakit mo yun ipapursue, bakit yun ang gagawin mo, bakit yun yung papasukin mong field. Kasi once you know your why, mas malinaw yung direction mo. Number 3, ang sabi naman dito ay prioritize your health. That includes body, mind, and soul. So, unemployment can take a toll on our mental health, 'di ba? Totoo 'yan. Kaya, 'wag mong baliwalain, kaagapay, yung health mo ngayon. Yung kalusugan natin, napakahalaga niyan. Kagaya nga ng sinasabi na kalusugan ay kayamanan, hindi ba? So, sa physical health, pwede tayo mag-exercise kahit short walks lang. 'Di ba? Magluto ng healthy meals instead na puro fast food. Ayan. Sa mental health naman, pwede tayo mag-journaling, pwede tayo mag-meditation, or kahit simple deep breathing, 'di ba? Kung kailangan mo mag-open up or kausapin ang iyong close friend or family member, gawin mo 'yan. Kung makakatulong 'yan sa mental health mo. Or sa ating spiritual aspect, no, 'wag mong iwan yung quiet time mo kay God. Kamusta ang prayer time mo or prayer life mo, kaagapay? Kasi minsan sa waiting, doon siya malakas na nagsasalita sa atin. Doon siya nangungusap. Doon nangungusap ang Lord sa atin. Believe me, kapag strong yung health mo sa 3 areas na to, kaagapay, mas may energy ka to face the uncertainty. And number 4, ang ating pang-apat ay stay productive with small wins. Yan, isa pa sa mga temptation ng waiting season is yung feeling na walang silbi yung araw. Pero hindi totoo yun, kaagapay. Pwede mong gawing productive pa rin ang bawat araw through small wins. Kahit yung mga bagay na maliliit na ginagawa natin sa araw-araw, may impact yan. Diba? Kunyari, pwede kang mag-take ng online course. Diba? Marami online na pwede nating gawin. Meron yan free sa YouTube. Diba? Pwede kang matuto ng bagong skill sa ganung pamamaraan. O kaya naman, pwede kang mag-revise ng iyong resume, i-update mo. Mga bagay na kailangan baguhin, o i-update mo na ang iyong resume. Or, i-update mo na yung LinkedIn profile mo kung kailangan na rin ng update niyan. Pati, mag-try ka ng freelancing or volunteering sa church or community ninyo. Dahil yung experiences na magigain mo sa community na yon or dun sa church na pag-volunteeran mo, magagamit mo yan sa future work mo. Kasi kahit hindi pa dream job, kaagapay yung ginagawa mo, bawat maliit na step adds value sa'yo. And when you look back, makikita mo na hindi na sayang yung time mo. Number 5, pang-5 na tayo. Ang sabi dito, be strategic with your job hunting. Ito yung challenge sa lahat, 'di ba? Sabi dito, wag ka lang apply ng apply blindly, kaagapay. Kasi madalas, mas napapagod tayo kapag walang strategy. 'Di ba? Ito yung pwede mong gawin para makaiwas tayo doon. So number 1 is set job alerts sa LinkedIn or kaya naman sa Indeed or JobStreet or sa kahit saan pang website na may mga hiring, no? May mga legit websites. And
Number 2, always check company websites mismo. Baka kasi outdated na yung mga nasa third-party sites eh. And number 3, reach out sa hiring managers kung kaya. 'Di ba? A short but polite message can make you stand out. Ayan, kumbaga mas maging intentional tayo. Hindi paramihan ng applications ang labanan nito kaagapay, kundi quality over quantity talaga. And number 6 naman, ang pag-uusapan natin na pang-anim ay reconnect and expand your network. Minsan, hindi sa job boards nanggagaling ang opportunity, kundi sa tao. 'Di ba? Kaya habang naghihintay ka, reconnect with your past colleagues or classmates or kaya naman yung mga mentor mo nung ikaw ay bata-bata pa, 'di ba? Hindi para manghingi agad ng trabaho, pero para i-nurture yung connection. You can also join communities online or attend events. At who knows, 'di ba? Baka yun na yung mag-lead sa next opportunity mo. Gamitin yun ng Lord na opportunity para ma-lead ka do sa next chapter ng buhay mo. Number 7, last na tayo, last point sa ating pinag-uusapan kaagapay is to shift your perspective. Ito yung pinakamahalaga, 'di ba? Instead of saying na stuck ako, subukan mong tignan yung pinagdadaanan mo ngayon or situation mo ngayon na God is preparing me. I'm being prepared. 'Di ba? Instead of wala akong ginagawa, say I am investing in myself. Walang nasasayang sa mga ginagawa ko dahil ginagawa ko to to grow, to know more, to improve myself, and to enhance my skills. 'Di ba? So, instead of saying na sayang yung oras, say God is giving me space to reset. Kasi kapag mali yung perspective, kahit anong gawin mo kaagapay, laging kulang. Pero kapag tama yung mindset natin, tama yung lente natin, kahit maliit na progress, malaking bagay na. At malaki ang magiging impact niyan sa ating future. Kaya naman, kaagapay, let this be a reminder for all of us na wag nating i-waste, wag nating sayangin yung waiting season na meron tayo ngayon. Make it productive and make it meaningful. Dahil hindi ito dead time, ito ay preparation. Prep time to ng Panginoon para sa ating pinagpe-pray, para sa ating hino-hope na field, na work, or na career na paglalagyan niya sa atin. 'Di ba? Parang seed na nasa ilalim ng lupa, 'di ba? Kung ikukumpara mo, hindi mo siya nakikita ngayon, pero may growth na nangyayari. At kung nahihirapan ka, balikan mo yung whys mo. At balikan mo higit sa lahat yung who mo. Remember why you started. And remember who is with you habang nagsisimula ka. Remember that God is writing your story and that waiting is part of that story. So kaagapay, before we end our program, let's pray. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa panibagong araw na ito, sa panibagong chance to praise you, Panginoon, at ma-experience ka. Ma-experience, ma-witness ang kadakilaan mo sa aming bawat buhay. Salamat, Lord, sa aming napag-usapan ngayon na na-remind kami that our waiting season is not a wasted season dahil may ginagawa ka sa bawat paghihintay ng aming buhay, Panginoon. Naaminin namin, Lord, na hindi madali ang paghihintay, mahirap po talaga ang waiting season. Pero nagpapasalamat kami, Lord, dahil mahirap man, kasama ka namin sa prosesong ito. We pray, Panginoon, na bigyan niyo po yung mga listeners namin, yung mga kaagapay namin, na ganito yung kalalagyan or ganito yung situation, na parang tingin nila wala silang patutunguhan. Lord, bigyan niyo sila ng lakas ng loob sa bawat interview, sa bawat kanilang pag-a-applyan. Bigyan niyo rin po sila, Panginoon, ng hope na hindi mauubos habang naghihintay ng tamang timing ninyo at ng tamang opportunity na ipagkakaloob niyo, Lord. Ikaw ang nakakaalam ng best timing at tamang doors of opportunity na magbubukas para sa kanila. Nawa, Lord, hindi lang basta trabaho ang makuha nila,
kundi work na ayon sa will at kalooban mo at magbibigay ng joy at provision para sa pamilya nila. We entrust everything to you, Lord. We honor you and we love you. In Jesus' mighty name, Amen. Salamat mga kaagapay sa sumama sa akin sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at chikahan. Maraming salamat sa mga sumama din sa atin at nag-agapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, gayon din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawe transmitter site team. Thank you so much po sa inyong pag-agapay. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today, pero kaagapay, hindi pa natatapos dito ang journey mo. Magkakarinigan po ulit tayo next week, same time and same station. Muli, ito po ang inyong best bud sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. Nagpapaalalang, God is with you even in the in-betweens. Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. In-Betweens, 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.